Kinsa may mas nasayon nga moadto sa itaas ang espiritu sa tao, samtang ang espiritu sa mananap moadto sa ilalom sa yuta. Asa daw pa daw ang espiritu sa mananap? Sa ilawom sa yuta. Dili kay magtabad na pod mo iri. Okay. Uy, ano po ninyo ni yung tigre? Ya, pastor, na kung asawa mo naman tigre. Ikaw mo po'y tagiya. Hindi na siya. Okay, ang mananap, tanan nga hayop, ang gisgutan sa kasulatan, matugid dito sa ilalom si yuta. Okay? Amanak ko dito. At ito na po ko dinis, gitawag nga dichotomos. Usa din yung dichotomos. Kining dichotomos, gitawag ito siya daiko, kaya dili siya magbulag ang duha. Kining gitawag lawas o espiritu, kining kalag og espiritu, di ni siya magbulag. Okay? Naka-live na si ma'am. Pasensya ka. Pasensya kayo ha. Ingon man ka. So, karon balikan lang nako. Ang dichotomos, nagisgot ni siya, kabahin sa duha, kabahin sa lawas sa tao, nga di magbulag. Ang lawas, mauray, mabalik sa yuta, ang kalagong espiritu, magdungan yun ang duha. Di na pwede ni mong bulag-bulagon. Di na pwede magtiaw-tiaw. Okay. Unsay events nga pamatuon nga kining gitawag kalag o espiritu dili magbulag. Okay? Sige. Mao ni sulti sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang ang mga tao iyahang giwalihan kabahin sa padulungan. Lucas kapitulo Luke chapter 16 verse 19 to 31. Mao ni ang gisulti. Okay? Anang di mo magsigig away, debate ninyo anang Makakuan ba? tawag anak kanang tinuuhan. Pasensya kayo, murag mailang mabuta ng pinalive ni mo ma. Mga baser ni mo rin, pangkawas na kasi mga tuan yun na nindapita. Ikaw, panampalan, panautag man. Alam, magtuon sa ta. Kasi yun niya, kini nga maong tawag anak, pagtulon-an na kung kahimuan para sa tanan. So, manisulti sa itong Ginoo. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga piste o nagbuyo sa kabuhong sa matang adlaw. O may usa-usab kagabos nga ginganlag Lazaro, ang iyang lawas na lukop sa mga nuka o naglubog siya doon sa pultahan sa balay sa dato. Namasin siya nga makakaon sa mga mungho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato ug nanuul usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Dunay duha ka kahimtang sa tao, kining gitawag nga dato o kining usa ka kabos nga ginganlag Lazaro. Unya, namatay si Lazaro gidala ngadto sa mga anghel ngadto sa kiliran sa ni Abraham. Ug ang dato namatay usab og gilubong. Pag makaingon ka sa ato ang inyo karong termino diri sa kalibutan, malasa ni gadungan magkamatay. Okay? Sa dihang namatay si Lazaro, namatay pong dato. Gidala si Lazaro sa kiliran sa amahan ug ang dato gidala pod asa pa do. Ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya dito sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Musa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyi in taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlog ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. So ang patay sa dihang namatay siya, ang iyahang lawas ni balik sa yuta ug ang iyahang espiritu ug kalag wala magbulag. Timan niya, diadto siya dito sa dapit sa kasakitan, sa impyerno, ug naghangyo siya nga amahan, kuha ang kamot ni Lazaro, ug itunlog dito sa tubig, ug patungori akong bakba, kay nag-antos ka sa tumang kainit nining kalayo. Asa daw ang impyerno?
Asang impyerno? Ha? Tuas langit ng impyerno. Unang gusto kang magpalangit, tuwa kong impyerno dito. Miyahat siya, hangad siya, nasa taas ang langit, naapod ang impyerno. So naara, doon ra. Oh, madang dapat masabtan na to, ha? Nga ang kalag, ug espiritu, dili magbuwag. Kay unsa kay itong kalag ganina? Masakitan, malamian. Soul composes of our human intellect, mind, feelings, and emotions. And that is what we call soul. Sabta na to. So wala man maingon si Jesus dire nga ang minatay way gipadulungan. Duha ra gyud. Langit gyud og impierno. Walay or. May unta og heaven or hell. Dili na ko sa or. Wala may inanak. Okay? So, tanawan nimo ang view na anay sukwahi. Pastor, kanong na may pagkabanhaw. Okay. So, muto ba kag life after death? Muto ba ka o kinabuhi uman sa kamatayon? Mo problema kung wa ka kabalo nga ang imong kalag, akong kalag, kining atong kalag o espiritu, di kini magbulag. Dili pwedeng mamatay ko, yun lang kung pangaji-ngajian, o di kaya himuan ko yung ribultos, kaya manambalan. Laganahan mo, muampok mo, yun kung naong kasigang mata, lumping. Ha? Yan ba na imong ginoo, buhayo? So, balikon ko lang, ang pagtulunan sa motonomos, katong mga tao nga, wa, naging sila padulungan. Ang mga trichonomos, kining mga tao nga nagtuo nga walay pagkabanhaw. O niya, nani sila banhawon, kung sa ulahin ng mga adlaw, uban pa. Naani sila yung mga views, ani. Ang trichonomos, iba sa dichotomos. Kining mga dichotomos, mauni silang nagtuo, nga ang tao human sa kamatayon, na ay padulungan. Langit o impyerno. Sabta na to. Na, para sige away-awayan ni mong silingan. Pasabto na to. Now, muto ba ka o kinabuhi human sa kamatayon? Human sa kamatayon, muto ka ba nga may kinabuhing dayon? O sa may imong paglaom? O sa may imong paglaom karon nga mo atong langit? Nahilom na lang kita. Ganyan, kusog yung mong tubag-tubag. Karoon, mangutaan na po, din mong tubag. Ah? Oo, si tatay, may nakatubag. May nakatubag si tatay. Sige. Ato na ko sa akong sermon. Okay na ba, ma'am? Okay na. Murag, unto na. Ang okay na, murag na, okay na sila. Yeah. Ma'am, sorry, kayo, ito nabunog na yung mga apelido. Kaya na ba, sige mo, balik-balik din eh. Ilhanap na ayaw mo din eh. Sa pila kagato, si Lord, manggod, ba, amnesia. Ay, pahinumdum ka niya ba, maog na. Okay? Ang Ginoo manggod, lahis to ah. Kita manggod usahay, natay una-una, bamburkitan lang maayo. Ang uban, wanay ayo. Bato na ka sa kuwali? Sige. Ato na ta. Ablihin yung Bible diha sa Book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 20. Okay. Di pa man tuwa. Nagtuwan pa man ta. Para masabtan na to. Mutuo ka ba't pagkabanhaw? Mutuo na lang. Halawin. Sige. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. Nama day ba Biblia? Magdala mo gani. Usahay, may kita mamalit o mga sanina, branded. Mamalit o kanong sakyanan. Mamalit o masakyan, motorsiklo, sakyanan, mga Pinoyanan. Pero punong sa Ginoo, wag yun tayo napalit. Wag yun tayo napundar, bisag kusan na lang. Suri kayo ha. Ano na yung kong suri? Mao ni makatag inspirasyon sa tuwa. Sa unang panahon, maingon ang pastor sa una, o sige, kuha ang inyong balaang kasulatan, ang Biblia. Kuha ng Biblia. Karon lahi naman po. O sige, kuha yung cellphone. Ito, namang Biblia. Ha? Pwede ba na ito i-download? Bisa kung sa translation.
Basaha. Kana masabtan nimo. Kaya ang Ginoo magpasabot sa ano nimong gibasa kung mga kasayaha. Karon atong tun-an ang gitawag nga paglaom diha sa pagkabanhaw. Okay? So sa paglaom nimo diha sa pagkabanhaw. Mo na nila iron. Basig ako ra minito di pagkabanhaw. Si Apostol Paul nag-ingon siyang sulat dito sa taga-Korinto. Kaya ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Nining dapita si Apostol Paul nagwali siya nga ang pagkabanhaw human sa imuhang kinabuhi, human sa imong kamatayon, dunay pagkabanhaw. O saon man ninyo pag-ingon, kaya may nag-una kanila ditong nagwali usab o way pagkabanhaw. Si Apostol Pablo, nag-ingon siya sa verse 13. Kung mao ka na, wala na ibanhawa si Kristo. Kung saon man ninyo pag-ingon nga si Kristo wa mabanhaw, kung wala mabanhaw si Kristo, kung wala pagkabanhaw, ingon pa ni Apostol Pablo, kung wala pagkabanhaw, wala na ibabanhaw si Kristo. Verse 14. Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Isa itong nagsulti ganyan pagtuo. Kung ang imong pagtuo nga walay pagkabanhaw, walay kinabuhing dayon, kawang, useless. Okay? So verse 15. Kung labaw pa ni Ana, ingon pa ni Apostol Paul, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Kini ako pong iwali sa inyo ha, mahimo ning way kapuslanan nga naay paglaom human aning kinabuhia, naay life after death kung wala mabanhaw si Jesus. And naay mga prueba sa Bible o kinsa kini mga tao nga nakakita ni Kristo nga siya nabanhaw. Kung imong tan-awon diha sa imong kasulatan o sa Biblia, Jesus first appeared to Mary Magdalene. Unang nagpakita si Jesus Christ dito kang Maria Magdalena sa Book of John, chapter 20, verse 17. Ikaduha, si Jesus nagpakita po ngadto sa mga kababayan sa Mark chapter 16, verses 1 to 3. Ikatulo, si Jesus nagpakita pod kang Apostol Pedro nga mabasa nimo sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 7. Ikaupat, si Jesus Christ nagpakita sa iyang mga disipulo dito sa dalan sa Imos Road. Ikalima, si Jesus Kristo nagpakita usab dito sa 11 ka mga disipulo o ngadto sa 120 ka mga tinun-an sa Luke chapter 24 verse 16, Luke chapter 24 verse 33, and Acts chapter 1 verse 23 to 26. Number 6, ang mga disipulo ni Kristo, langkob na si Tomas nga maduha-duhaon, nagpakita po si Kristo nga siya buhi dito sa Upper Room, sa John chapter 20 verse 25 to 28. Write it down. Number 7, si Jesus nagpakita po sa iyang mga tinun-an dito sa dagat sa Tiberias, sa John chapter 21 verse 1. Number 8, si Jesus nagpakita sa iyang 11 ka mga tinun-an dito sa buntod sa Matthew chapter 28 verse 16. Number 9, si Jesus nagpakita sa mga kaigsuunan sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6. 500 people. To the 11 disciples at Bethany, where he ascended, sa dihang mikayab siya padung sa langit, nagpakita usab siya ngadto sa mga 11 ka mga tinun-an sa Book of Luke chapter 24, 36 to 51. Now, all in all, they are 900 groups of people, 900 groups of people in any languages, sa nakanilaing pinulungan, na bisintos ka mga tao nakakita nga si Jesus buhi. O ang pagpamatuod nga si Jesus buhi, mao kini ang kasiguruan sa tanan nga naay pagkabanhaw. Mao ning wali ni Apostol Pablo
ngadto sa taga Corinto og nahitabo kini sorry. Nahitabo kini nga wali diri pod sa tuwa. Nga ikaw, ako, kitang tanan adunay pagkabanhaw. Kung di ka mo tuong pagkabanhaw, ang tawag nimo either trichotomos o motonomos. Okay? Now, my question is, how the resurrection gives us hope? Ang pagkabanhaw, unsaon man nimo nga maghatag paglaom diya sa imo. Ang uban, di gid sila muto aning pagkabanhaw bay. Kay unya na sila mabanhaw kung mabalik na ang Ginoong Hesus. Mali biyo sa mga trichotomos. Di po nimo ni sila basta nimo nga debatihon kay mao lagi may prinsipyo nang nakagahom. Look at this verse. Para masabtan nimo nga katong natulog asa na sila. Basig pangajian pa to ninyo inig-uli ninyo inyo ha. Book of Ephesians chapter 4. Before ko man to sa unahan, sa akong question, ako sang gidayag sa inyo ha, o asa na ang mga nangamatay sa Biblia? The death of the Bible, where are they? Okay? Now, chapter 4. Verse 8. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayap niya ngadto sa kitasan, nagdala siyang daghang mga bihag, o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Verse 9. Unsa may gipasabot sa gingong pagkayap niya? Nagpasabot kini, nga mikunsat una siya ngadto sa kiladman sa yuta, di ba niya? Atong nangatulog ng gingon dito, mikunsat siya ngadto sa kiladman sa yuta, o busa siya nga mikunsad maurosab ang mikayab sa ilupa sa kalangitan aron lupod niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Si Jesus siyang unang pagkabanhaw. Sa dihang siya nabanhaw, ang gingon sa kasulatan mikunsad siya. Og nakita ni sa daghang tao ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw ni sa Kristo o nining mga daghang tao. Book of Matthew chapter 27 verse 51. Expose lang nako. Kay daghan kay karon mga tao nagtuo diha kang Kristo pero way paglaom. Okay? Ngano kay kung mamatay dagot-dagutan lang ka diha pangaji-ngajian ug uban pa ninyong mga tuluhuan, which is nag-ingon ang kasulatan, ang mamatay adunay padulungan. Si Lazaro ug ang dato na sila gipadulungan. Ang event sa pagkamatay ni Kristo mo ni nahitabo. Matthew chapter 27. Praise God. Asundan ko ninyo. Ilista raman mo og kanang luto. Kining pagtuon sa Biblia di na ta mailat. Unsa may gusto ninyo magsige na labog bayad ang inyong minatay? Ha? Yang rabag pagpaampo ninyo, wala ba ni apelido, ngalan ra ba ya, may special, may ordinary pa mo. Pasensya. Murag naligsan yun ni. Di man ni din pwede mangigo-igo. Wag yun ni din tipos nga igon ka, padungog-dungogon ka, no. Ligsan yun ka. Kaya kung madugmok na ng imong pagbati, o guna-una ang Ginoo maghulma, nga mahimong sakto ka, nga mo ila sa iyaha. Dili religion ang akong gipaila. Kining Kristo nga nabanhaw, mo'y paglaom para sa tanan nga kaniya mo ila. Matthew chapter 27, ay sa pagpagtay, hindi mo lain, mas tatay na may pinapagpagpagpag. Amo, mudagan tani. Matthew chapter 27, verse 51. Isulat. Kung daw ni, ato ning klaroon atong pagtuon, no? Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Sa kamatayon ni Kristo dito sa tabil sa templo nagisi gikan sa taas sa ubos, nagulagway na nga tanan nga moila nga si Kristo iyang Ginoo, iyang Dios, makaduol na samahan. Sa maong panahon ni Kristo, sa wala pa siya mamatay, ang pangulong paring Hudyo ha, mo'y moadto dito sa gitawag nga holy place para makitagbo sa Ginoo. Sa kamatayon ni Kristo, giablihan niya ni kay aron ang tanan makaduol na sa amahan. Unya,
nagisi ang tabil ang templo, ang tabil sa templo gikan sa taas ngadto sa ubos. Nangauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Verse 52. Ang mga lubngana nangaampli og daghan sa mga nangamatay ng katawhan sa Dios ang nangabanhaw. Ang mga na-earthquake, nailinog na hitabo. Nakita nila ni, naka-witness nila, nakasulat din ni. So, daghan ang nangamatay nga nangabanhaw. Daghan sa lubnganan, nangaabli ang lubnganan, o daghan sa nangamatay nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw. Di ba ni ha? O sa gimo ni Jesus niya siya dito, o gidala niya ang dagang bihag. Matuyo na kong gibasa sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 9. Verse 53. Og nanggula sa ilang lubnganan, miadto sila sa balaang syudad, human mabanhaw si Jesus, og dito nakit-an sila sa daghang mga tao. Philippines, si Jesus mao'y kasiguruhan nimo og nako. Kung ikaw mutuo nga si Jesus na banhaw, garantiya pod nga ikaw mabanhaw. Balikan na to ang sulat ni Paul dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 20. Unta, dili mo may kalimot ani nga maong pagtuon kay gipaabot ang tanan sa Ginoo diri para tudloan ka sa angay nimo ug unsay imong destinasyon. Luke chapter 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Ingon si Apostol Pablo kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga mga patay dili banhawon. Ang kasulatan nagsulti nga daghang taong nakakita nga si Jesus na banhaw. O ingon pa ni Apostol Pablo, kung mao kana kung wala mabanhaw si Kristo, o kung wala banhawa si Kristo, tawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Verse 15. Ug labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga mga patay dili banhawon, masayran nga bakat ang among gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Hangtod ako, mahimo kong bakakon nga magpailag Dios nga buhi diha si Kristo kaninyo, nga kon hangtod ang mga patay dili usab mabanhaw. Verse 16. Og kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Kung dili banhawon ang patay,